James 1 verses 2-4, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Minsan kasi yung mga trials na to, sinishake yan ng Panginoon para tanggalin yung mga bagay na nakakasagabal sa iyong pananampalataya. Diba yung bigas, pag puno na, sinishake mo yan. Para yung mga yung mga nawawala dyan, hindi ibig sabihin hindi mo kailangan yan. Minsan, tinatanggal ng Panginoon yung mga bagay na nag-feel sa'yo para punuan ka ng Panginoon. Paano ka pupunuan ng Panginoon ng kabutihan, ng blessing? Kung punong-puno ka na ng puot. Amen? So, ang dapat mong gawin ay mag-praise and worship ka sa Lord. Yun ang the best mong gawin. Kasi walang effort dun eh. Kinig ka sa salita ng Panginoon, mag-praise and worship ka, tapos. Kahit nga huwag ka muna manalangin, makinig ka na lang muna eh. Diba? So, ibigay mo yung time mo sa Panginoon. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So, ibig sabihin yung mga paghihirap na ating nararanasan, magtiyaga po kayo. Amen? Kasi hindi po kayo mananatili sa ganyang posisyon. Amen? Dahil nandyan po ang Panginoon. Amen? So, next, godliness. Okay, ano ba itong godliness na to? Add to your perseverance, godliness. Ang sabi dito, imitating and taking on the character traits of God. Kung ang Diyos ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa Kanya, why not? Tayong mga tao na nakikita natin, physically, nahahawakan natin, pwede nating puntahan kahit 10 reals na pamasahe sa Uber. Diba? Pwede tayong mag-sorry sa message. Diba? Paano mo masasabi? Kaya nga hindi ako naniniwala na makakapag-awit ka sa I love you, Lord. And then, hindi mo masabi sa tao na nakikita mo, nahahawakan mo, na I love you, kapatid. Sasabihin sa'yo ng Lord, kapag ikaw ay harap sa Kanya, paano mo nasasabi sa akin na I love you, Lord? Kung ang kapatid mo, hindi mo na sasabihan ng ganito at hindi mo kayang patawarin. Diba? Parang ang pangit. Kaya nga sabi nga natin, huwag natin sayangin yung araw, yung oras na nandito tayo kung wala namang nangyayari sa buhay natin. Nagsasayang natin ng oras. Amen? So, kapag kumanta kayo sa susunod, I love you, Lord. Diba? Kailangan patawarin muna natin yung mga taong nagkasala sa atin. Especially sa mga taong malapit sa ating buhay. Family. Amen? So, means loving what God loves and hating what He hates. Ay, kuya, makasalanan sila. Ayoko po sa kanila. Tandaan po natin, si Jesus Christ ay dumating dito sa lupa, hindi para sa mga taong mabubuti, kundi sa mga taong makasalanan. Amen? Kung mahal ng Panginoon yung mga taong makasalanan, bakit hindi natin sila kayong mahalin? Kaya nga sabi, dapat maging godliness tayo. May godly character tayo. Amen? Medyo mabigat po yun, no? Amen. Developing the same values that God has developing the same values that God has. Amen? Yung humility. No? Pwede naman si Jesus Christ bumaba sa lupa nang ipinanganak sa mga prinsipe at hari. Bakit sa sabsaban? Gusto niya ipakita yung pagiging humble niya. Yung pagiging humility, yung pagkakaroon niya ng humility sa humanity. Amen? So, bakit tayo? No? Na sa atin ang lahat, meron ka lang hindi na kuha sa Panginoon or hindi lang na-answer yung prayer mo, umalis ka na sa iyong pananampalataya. Kaya ngayong, sino nanonood dito ng The Chosen? Maganda yun. Hajj, panoorin niyo po yung The Chosen. Amen? Yung last season na nila, napakaganda po. No? So, pinakita doon na si Rema wala naman sa Bible, pero doon ipinakita kung bakit naging doubting si Thomas. Amen? Kasi nga, hindi lahat ng ipinapanalangin natin ay hindi natin nakukuha. Hindi ibig sabihin mahal tayo ng Panginoon. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Amen? May inaayos lang siya. May nire-redirect lang siya sa ating buhay. Amen? So next, brotherly kindness. Add to your godliness, brotherly kindness. The Greek word translated brotherly kindness is Philadelphia, which means love of brothers or sister.
Brotherly love, the love which Christians cherish for each other as brethren. So kapag ikaw ay tinawag na brethren daw, ay ito po brotherly love, no? So in Mark 3 verse 35, Jesus stated, "Whoever does the will of God, he is my brother and my sister and mother." So ibig sabihin daw, kung ano daw yung, kung kayo po ay ginagawa yung kagustuhan ng Panginoon, no? Sabi dito, he is my brother, my sister, and mother. Hindi po yung kapitbahay. Kasi yung kapitbahay, chichismis kayo. So alam niyo po ba, yung foundation na yun, meron silang sariling chef. At yung bigas nila is naka-airtight. At meron silang mga sariling mga bake shop na sila po ang nagbe-bake para ibigay. Tapos yung karton hindi po, yung lagayan is hindi siya plastic na normal, kundi karton talaga siya. Doon ko nakita na ang totoong may pagmamahal sa kanyang kapatid, ibinibigay ng buo. Hindi pwedeng tira-tira. Ay kuya, may pagkain dito kaso tira-tira. It's okay. Pero kung gusto magbigay, ibigay mo ng buo. Kasi kung ano yung binibigay mo sa Diyos, di ba, na hindi mo nakikita, paano mo sabihin, Lord, I will give everything. Pero, nandiyan yung kapatid mo na nangangailangan, ba't hindi mo maibigay ng buo? Di ba? Kaya nga sabi ng Lord, He is my brother, my sister, and my mother. Eh kung ito, yung kapatid, itong kapatid ko sa Ate Kate, nagugutom sa Ate Kate. Sa Ate Kate, nagugutom, biruhin mo. So, siya, sasabihin mo sa awitin, sasabihin mo sa iyong mga panalangin, Lord, I will give everything, Lord. Kung yung tira-tira lang ibibigay mo, is it everything? Diba? Kaya yung ano na yun, yung pastor na yun, kaya minsan nga sabi ko, Kuya Jim, masyadong kang parang sa Facebook, Kuya Jim, masyadong soft. Yung pastor na yun, kahit nga may buhok dito, pag nasa music ministry ka, ay nako, masisita ka talaga. Amen? Pero kasi nandun yung heart. Hindi makikita namin yung strict nung pagiging pastor niya, pero nakikita namin yung puso niya. Amen? Kaya doon mo makikita na kung ikaw ay totoong nagmamahal sa kapatid, ibigay mo ng buo. Amen? So, may natutunan po ba tayo? Amen? Next. So, next po. Ay, last na kasi wala nang araw. Bababa. Next, number 8, love. Okay, so bago pala kuya magsabi ng I love you, kailangan ko pala muna dumaan dun sa maraming steps na yon. Eh yun talaga eh. Sabi dito nga, sabi niya add to your godliness, brotherly kind godliness, and then love, sabi dito. Add to your brotherly kindness, love. Amen? So, bago ka magsabi ng I love you, kailangan makitaan mo yung virtue yung kapatid na yun. Yung asawa mo. Meron ba siyang self-control? May knowledge ba siya? Amen? May perseverance. May godliness. Amen? Bago ka magsabi ng I love you, kaya nga minsan ang I love you, hindi siya expression. Diba? Kaya minsan, mag-I love you ka, dapat, may action. Ayun self-control. Mag-I love you ka, tapos wala ka namang self-control. Kaya nga ito yung nilalagay ni Paul dito. Number 8, add to your brotherly kindness, love. Hindi kanina, faith, then add love. Hindi. Marami ka pa pagdadaanan bago ka mapunta din sa love. So bago ka mag-I love you, kailangan gawin mo muna yung mga bagay na ito. Kasi hindi nakakapaniwala na mahal mo yung sarili. Mahal mo ako, hindi mo nga makontrol yung sarili mo. Di ba? May mga ganyan. So, kinikilig si ate, Okay? Kaya minsan, mas maganda na minsan lang mag-I love you, pero parang, alam mong feel mo eh. Di ba? Okay, so the Greek word here, translated love, is agape, which means affection, goodwill, love, benevolence. Jesus used this word when He said, by these all will know that you are my disciples, if you have love for one another. So, baliktarin mo. Kung hindi mo mahal ang iyong mga kapatid o yung kapatid, hindi ka disciple ng Panginoon. Amen?
So, makikita ang pagiging disipulo mo kung mahal mo at marunong ka magmahal sa ibang tao. Amen? So, kaya nga si Lord, for God so loved the world, hindi siya nanatiling faith lang, hindi siya nanatiling believe lang. Hindi siya nanatiling believe lang. Diba? Ginawa niya ito sa krus ng Kalbaryo. What if gawin din natin yung self-control, perseverance, knowledge, amen? Kindness sa ating mga kapatid. Yung pag-ibig na meron tayo. Amen? So agape expands the meaning from love for brother in Christ to love for all people. For God so loved the world. Ito pala, nandito pala siya. He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. So imagine niyo po, dun sa buhay ni Jesus Christ, kung paano niya ipinakita ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang dun sa krus ng Kalbaryo, kundi kung paano niya po pinakita mula doon sa sabsaban hanggang sa krus ng Kalbaryo. Kasi yung ibang tao, chine-check lang, yung pag-ibig ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po, hindi lang yun doon. Yes, that's the ultimate sacrifice ng Panginoon. Pero yung pinakita ng Panginoon mula nung sa sabsaban, that's humility. Yung humbleness na pwede naman siyang ipanganak sa mga hari. Diba? Pero pinanganak siya sa sabsaban. Amen? So, yun po yung pag-ibig. Amen? Hindi po siya automatic. Morning na morning, I love you. Diba? Hindi pala ganun. Pag lutuan mo muna ng breakfast, then, I love you. Amen. Diba? Ganun pala yun. Natulog ka lang, I love you ka na agad. Diba? Paglutuan mo muna ng breakfast. Or kape, diba, Ate Joy? Massage muna, diba? Then, I love you. Amen? So in Galatians, Paul captured the concept of loving both the community and brethren when he wrote, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all." Hindi lang sa mga Kristiyano, kundi sa lahat. Especially to those who are of the household of faith. So, hindi lang sa labas, especially sa mga tao, especially na kasama nyo sila sa pananampalataya. Amen? So, hindi ibig sabihin na sila lang din, ay, ito, pipiliin ko to kasi kasama ko to sa SAR at Arjak. No! Tayo po ay may great commission sa Panginoon. Amen? Tayo ay lalabas. Amen? Para sila ay maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Tagal din pala. So, okay. Sa Ephesians. Minutes ba? Basahin ko po, medyo mahaba-haba to. So, alam po natin na yung mga traits na to, hindi po natin kaya ng sarili natin. Pag wala si Jesus Christ sa ating buhay, hindi po natin magagawa ang self-control, perseverance, brotherly kindness. Bakit? Kaya nga sabi ni Pastor Jim before, ang totoong kapayapaan ng Israel at ng Palestine ay nagmumula kay Jesus Christ. Ang totoong pag-ibig na ating binibigay sa ating mga kapatid ay dahil sa pag-ibig ni Jesus Christ. Amen? So ito na lang anuhin natin, kaya natin gawin. Amen? So basahin ko po. Finally, kasi conclusion Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put in the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Kasi nga marami tayong mga ngayon, marami na, lalo na in the last days, di ba? Marami talagang mga pagsubok, maraming mga false teaching. Amen? For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put in the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm. Then, with the belt of truth buckled around your waist, hawakan po natin yung ating waist. And dyan po, yung belt of truth. Okay? So, saan ba tayo? Buckled around your waist with the breastplate of righteousness. Hawakan po natin dito. Nandito po ang breastplate of righteousness. In place and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace.
In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests. In this mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, ibig sabihin, hindi mahirap na gawin natin yung mga bagay na ating natutunan kanina. Amen? Kundi tayo'y binigyan ng Panginoon ng mga kalasag. Amen? Sword, helmet of salvation, para tayo ay may pangdepensa. Amen?